ka na? Ayos ka lang ba? Happy ka ba? O sad pa rin ba? Kaya't halika na, sumama ka na selfie na, groupie na at iba pa. Bata matanda, biyuda at biyuda, may asawa man o kaya'y wala. Sama-sama tayo'y maglakbay, dito ka na, di ka na mag-iisa. Bebop, bebop na tayo, bebop, bebop na. Let us be hip and let us up, tara sa munting tahanan, tahanan ni Kristo. Good afternoon. Welcome to P-Pop Live. Yes, it's Parish Pastoral Accompaniment Program. Yes, here in Mary Help of Christians Parish. Parish. Yes. So, maraming salamat po at di po kayo nagsasawa sa mukha namin, di ba? Tingnan nyo na lang po yung mga pictures namin sa likod. Yan po yung mga anak namin. Oh. Dalawa lang po ha. Hindi 20. Okay, so kailangan alamin muna natin kung bakit ganun yung PubMat. Ibig sabihin po yung yung title natin ng program. Akala nila lasinggero tayo. Kikita niyo po sa likod, no? Ayan, no? Ganyan ka. Yan, tingnan mo. Tingnan natin sa likod. May alak po dyan. Hindi po lasenggo yung asawa ko, no? Pero alam niyo naman yung mga mahilig uminom, may sinasabi silang yung vintage o yung nag-age. No, 'di ba? Pag nag-age parang mas lalong sumasarap yung alak. Bakit? Curious lang ako, hindi ko alam kung bakit pag tumatagal yung alak sumasarap. Alam mo ba kung bakit? Yung actually, ewan ko kung bakit sumasarap. Sabi mo nga, pumapait yung iba. Ay, kasi hindi naman ako pala inom, ano. Pero yung mga talagang wine drinker, lalo na yung mga ano sinasabing alcoholic kasi sa mga chef, no? Yung mga chef, magaling sila, tinitikman nila yan, no? So, parang tingin ko meron yung mikrobyo na nilalagay dyan na parang sumasarap pag tumatagal. Ito maalat, di ba? Pinapatagal yan. Pag sandali lang, mukhang boiled egg lang siya. Pero pag tumagal, nagkakaroon ng mantika. O, di ba? Parang kotse din, di ba? Yung mga vintage cars. Meron ka ba nun? Tayo, vintage. So, hindi pa. Okay, so, alam niyo po, natutuwa kami kasi malapit na rin kami dyan sa vintage na yan. Not only yung age, but also yung samahan ng mag-asawa. So, yan po yung gusto natin pag-usapan. Bakit sinasabi dito na Love, age to tingnan perfection. nyo? Age to perfection. Okay, so basahin na natin. Sige, okay. From chapter 6, some pastoral perspectives. Paragraph 231. Ang subtitle niya, Casting Light on Crisis, Worries, and Difficulties. Okay, so basahin natin. 231. A word should also be said about those whose love, like a fine wine, has become into its own. Just as a good wine begins to breathe with time, so too the daily experience of fidelity gives married life richness and body. Fidelity has to do with patience and expectations. Its joys and sacrifices bear fruit as the years go by, and the couple rejoice to see its children's children. The love present from the beginning becomes more conscious, settled, and mature as the couple discover each other a new day after day, year after year. St. John of the Cross tells us that old lovers are tried and true.
They are outwardly no longer afire with powerful emotions and impulses, but now taste the sweetness of the wine of love, well aged and stored deep within their hearts. Such couples have successfully overcome crisis and hardships without fleeing from challenges or concealing problems. Ang Okay, so ang ganda. galing ng comparison sa marriage, ano? Yung marriage life kasi, talagang alam nila na maraming challenges na pagdadaanan. Every encounter, it is another process that deepens our love for one another, yung trust nandun, at saka understanding, yung kanyang ugali, kanyang personality, yung kanyang mindset, di ba? So, lahat yon eventually parang wine na unti-unti nagmamature. Kaya nga, sabi nga, di ba, habang tumatanda, alam ni Junior na sabi ko pa, kahit na tumatanda tayo, dapat sweet pa rin tayo. Eh, totoo pala yun. Hindi ko to pa nababasa, ha? Kasi ito, alam niyo po itong Amoris Laetitia na to, nagbago to sinulat ni Pope Francis. May mga in-interview siya ng mga couple, family. Kaya pag sulat nito, talagang totoong mga nangyayari, yung mga na-interview, yung mga experiences po. Siguro may na-interview talaga siya na mag-asawa na talagang very sweet sila. Kahit lolo't lola na sila, umuugong-ugong na sila. Super sweet pa rin sila. Tayo ba Kayo, yon? kayo, pagka kayo na nakinig dito, eventually siguro makaka-relate din kayo, no? That yung marriage ng bawat mag-asawa, parang laging dumadaan doon sa mga pagsubok. Ayan, di ba? So, yung malampasan ninyo ang bawat pagsubok, that becomes parang sweeter and sweeter and it will age to perfection. Yan. At kaya nga sabi, na sinabi dito yung word na fidelity. Kasi tayo pag sinabi nating fidelity, ang nasa isip agad natin yung nangangaliwa, di ba? Hindi lang po yun. Sabi kasi pag may fidelity sa patience, yan. Sa yung expectation. Ngayon kung ano ka dyan, straight ka dyan, ano, yung mapasensya ka talaga, tapos yung expectation mo sa asawa mo, eh, kahit nagulat ka, pero na Adjust, mapasensya ka, di ba? adjust. So, yung fidelity mo, eh, maganda ang takbo, na-overcome mo, no? Imbis na ma-impatient ka, dahil yung expectation ay hindi na-meet, hindi ka naging ano, because yung fidelity nga, eh, ipinatupad mo. Oo. Ang mag-asawa kasi, pagka ikinasal sa harap ng altar, diyan, meron silang pangako. Ang maganda ron, pagka yung pangako na yan ay napanindigan nila at yung pangako na yan ay talagang they try to help one another so that pagka yung expectation mo hindi nangyayari, nagkakaroon ka ng patience. Hindi mo napapansin. Nag-grow ka sa iyong patience, lumalalim ang iyong pagtitiwala sa partner mo. Yes. And pagka nare-resolve, parang nangyayari tuloy yung selflessness, yung tinatawag natin selflessness. Kasi pagka nangako sila, pati yung kanilang buhay, iniaalay na nila sa kanilang partner. Ganon talaga katindi yung mga pangako nila sa isa't isa. Yes, kaya nga isa rin itong magandang pag-asa, no, yung hope. Lalo na dun sa mga bata-bata pa, no, or kahit na sa middle age na laging may problema. Yan pong problema, yan po yung makakapag-mature sa atin. Para nga yung sinabi dito na yung wine, di ba, habang tumatagal, nagiging masarap, nagmamature. Tayo naman, habang tumatagal yung samahan natin, no, pagkatapos may mga problemang ganyan, eh dapat po embrace po natin yon kasi pagka na-overcome natin yung problema na yon, eh, yung mga darating pa na problema, parang kayang-kaya mo na yon kasi nadaanan nyo na eh, di ba? And then, syempre, hindi mawawala dahil nagpakasal tayo sa simbahan, kasama natin si God. Siya naman yung nakakatulong sa atin para makayanan natin yon. Ante yun eh. Kasi
lahat ng mga pangako natin, ang demonyo laging nandyan. Totoo. Tinutukso tayo. Pagkatapos alam ng demonyo na tayo ay mahina. Di ba? So we really need na kasama natin ang ating Panginoong Jesus and all the graces na kailangan niya ibigay sa atin so that lahat yan ay malalabanan natin with the help of our Savior, Correct. Jesus Christ. Asa pa rin po, no, di ba, sa umpisa pa lang, magtataka kayo, paano siya ang naging asawa ko? Hindi ko siya kilala, out of nowhere, kaming naging dalawa. Si God po yun na nagpe-prepare sa atin. Pagkatapos dahil sa konting away lang, bubulungan ka ng demonyo, ihihiwalay ka na ng ganon. Di ba? Kaya pag inisip natin na, ba't ko bibigyan ito, ano yung demonyo susundin? Samantalang kami binuunig at ibig sabihin, may nakikita si God na maganda sa amin, yun yung pagdating na pagtanda, lalabas na ngayon yung sweetness ninyo. Dahil sinabi po yan talaga dito. Alam mo, ang isang parang paraan, no, para talagang makayanan natin at we continuously grow in our love. Mag-perfect talaga yung yung pagmamahalan. Yeah. Ang isang magandang motivation diyan, sabihin nyo, every trials or every challenges na dumarating sa buhay ninyo, it is every opportunity para lumalim ang ating pagmamahalan. Di ba? Yes. Para mas palapit tayo ng palapit doon sa perfection. Correct. Oo. Pero sabi nga, yan ay hindi naman talaga ma-achieve nyo yung perfection while you are here on earth. Pero habang tayo ay nagmamature, kahit na anong challenges or obstacles or mga test, trials na dumarating sa buhay, we will always be confident that this one will make us perfect, matured, and aged. Yeah. So, mas nagiging masaya. Ano man ang situation, masaya ang mag-asawa. Ano pa yung binibigay sa kanila sa pre-Kena seminar natin? Equipping them. Meron tayong 3 sessions ng dialogue workshop. Yan kasi ang isang importanteng bagay. Kaya nagiging maganda ang pag-resolve o sa bawat conflict. Di ba? Kung walang dialogue, walang mareresolve, hindi mag-grow, hindi lalago, or hindi magmamature ang inyong pagmamahalan. Kung wala naman, or iwas kayo ng iwas sa conflict. Kaya dapat talaga harapin natin yung conflict because it is a positive way of making us grow. O, ano pa? Ang isang pinapractice din doon, yung tinatawag natin doon, when you present a suggestion or offer to resolve your conflict, a selfless promise, ikaw yung nagpa-promise, no? Hindi yan dinedemand sa partner. Kasi pagka nagde-demand ka sa partner mo, it is again a cause of argument, a cause of conflict. At saka alam mo, ang kagandahan nun, kunyari ako, no, ikaw yung nagpa-promise, tas wala kang dinedemand, ikaw nagsasabi nun. Nakakatuwa, di ba? Parang nakaka-touch na sinasabi niya yung nagagawin niya dati hindi naman niya ginagawa, pero nag-promise siya. Yung palang effort na pagsabi niya yun, matatouch ka na. So Yeah. lalo na kung tumuloy-tuloy yung inyong ginagawa na skill na gano'n, di ba? Oo. Tapos sabi natin, alam mo, ang conflict, laging meron conflict. Magkaroon lang kayo ng konting magkaibang pananaw, that is already a conflict. Di ba? So yan ay ginagamit yung opportunity so that natututo kayo to resolve conflict at nagiging maganda ang inyong pagsasamahan. And then, walang nagpa-pile up na conflict. Lahat ng conflict, immediately nare-resolve. Yes. Parang clean slate lagi, no? Parang laging bago. Yan. Correct. Okay. So, malinaw na po ba yan? Hindi na po ba yan malabo? Anong pa mo? Ang celebration niyan, talagang every year we celebrate yung anniversary Yeah. yung pagsasama.
So, ang goal, umabot talaga ng golden anniversary. Yan. So, paano dapat mag-celebrate? Di ba? Okay, so we will end this show. Pero next week, dapat nandito kayo. Kaya lang, mag-happy-happy muna kami sa wine namin. So, white wine po ito. Oo. White wine. Oo. Okay, so see you again on Sunday. here in Pipat Live. Kumusta ka na? Ayos ka lang ba? Happy ka ba? O sad pa rin ba? Sige sabihin mo't makikinig ako. Kahit ano pa yan, mag-enjoy tayo. Dito sa Pipat tayo'y magkatropa, kapuso, kapatid at kapamilya. Bata matanda, biyudo at biyuda, may asawa man o kaya'y wala. Pipat na tayo, pipat na. Let us be hip and let us hop, para sa munting tahanan, tahanan ni Kristo. Kaya't halika na, sumama ka na, selfie, groupie at iba pa. Sama-sama tayo maglakbay, dito ka na, hindi ka na mag-iisa. Pipat na tayo, pipat na. Let us be hip and let us hop, para sa munting